ay makakausap po natin live via Zoom si Dr. Gary Junicio, ang Dean po ng School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde. Magandang hapon po, Dean Gary. Ay, magandang hapon, Sandro, at magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood ngayong araw na ito. Dean, kamusta po ang inyong assessment sa ika-13 araw ng impeachment trial? Well, kanina very interesting yung salang ni Attorney Roderick Wamil, no? Dahil marami siyang mga itinuro sa atin, no? Siyempre, yung diferensya ng acknowledgement receipt tsaka ng official receipt. At the same time, very telling us din na yung sinasabi nga ng Commission on Audit sa impeachment court na yung notice of disallowance ng opisina po ni Vice President ay dapat po talaga ay ibinalik muna, no? Kasi I mean there is a presumption, no, ng may prima facie po talaga silang nakita dito, no? Kaya importante na maintindihan po ito ng mga tao dahil yung Article 1 po ay clearly this is a misuse of confidential fund. Hindi mo sinasabi na bawal ang confidential fund, pero paano ba ito ginamit? Paano ba ito inallocate, no? Kasi balikan po natin, no, meron na pong joint memorandum circular. Katulad ng sinasabi mo kanina, no, Sandro, meron pong gabay na, no, ang ating pamahalaan sa lahat ng mga ahensya na nakakatanggap ng intelligence and confidential fund. And this was clearly and competently and professionally explained to us nga kanina ni Attorney Wamil. Kaya nakita niya yung sabi nga, no, may presumption, no, of guilt in a sense, no, yung OVP, no, sa paggamit nga po ng confidential fund. Tapos syempre nakakalungkot din kasi parang nakakarinig tayo ng mga tanong doon sa ating mga ilang senator judges, no, na hindi ko rin talaga makita yung relevance. For example, tinatanong natin ng competency si Atty. Wamil sa usapin nga ng terorismo. Siya po ay isang COA auditor, no, hindi po siya coming from the security sector. So hindi ko alam kung required po na kailangan niyang mag-observe sa peace and order situation dahil ang kanya pong mandato bilang COA auditor ay tingnan kung tama po bang nagagamit ang pera ng taong bayan. So tingin ko medyo disconnected yung tanong po ni Senator Robin Padilla sa kanya. No? Oo, at siya po ay nagpunta sa... At Dean Gary, dagdag pa nga dyan yung tanong niya kung may patid ba nitong si Attorney Wamil yung anniversary ng CPP-NPA. Ito ba yung mga ganitong mga tanong relevant pa? Yun nga kumbaga kung sa klase po ay kailangan nating ipasit down, no? Kung hindi lang po Senator Judge si Senator Padilla, yung ganito po mga tanong kung siya po ay isang estudyante sa isang so out of order po siya, no? Kasi kung pwede nga po mag-out of order sa isang senator judge. Kasi halatang gustong ipakita dito na yung paggamit nga ng confidential fund ay sabi niya nga po, pangangailangan ng mamayan, binili ng gamot, binili ng pagkain. Pero again, maliwanag na yung pera po ng taong bayan ay specifically dapat gamitin sa proper and allocated po na line item. No? Kasi kung freely yung mga perang available ay gagamitin natin, sabihin natin, for the purpose of helping our poor people, pero kung mali naman pong paraan, we are violating, no, yung ating administrative code, yung ating ilang joint circular po na tinakda po ng ating gobyerno. So I think this is not justifiable na dahil ginamit mo ang confidential fund, allegedly para tumulong sa mga mahihirap, pambili ng gamot, pambili ng pagkain, ay hindi na yun dapat maging issue, ayan po ay mali, no? Dahil masasabi nga natin, kaya nga po nagkaroon, at the way I understood things, no? Kaya nga nagkaroon ng Joint Memorandum Circular 2012 kasi ang history nga po, kapaliwanag nga po ng COA ay merong may mga in a sense, no, pag-aabuso, no, sa paggamit po nito. Kaya they really wanted to update and make sure certain provisions are in place to avoid yung misuse and abuse nitong confidential fund. So clearly, kung ito po ay ililipat mo sa ibang mga gastusin, pagbili ng desktop, pambili nga ng pagkain ng gamot, kahit sabihin natin the intentions is good, but it was done in not a legally way, no? Magkakaroon po talaga tayo ng problema dito. At yun po ang issue nga nitong article of impeachment, yung misuse of confidential funds. So the term itself, maliwanag po yung
may nakikitaan tayo na misuse in a sense. Din Gary, medyo ako iaatras lang po ng kaunti. At Yeah. bagamat ito'y special coverage ng impeachment trial ni VP Sara Duterte, konektado pa rin naman itong itatanong ko dahil nga po naglalabasan itong mga nakalipas na oras itong kaugnay ng pagkaka-aresto umano kay Senator Bato de la Rosa. Hindi siya uma-attend nitong impeachment trial bagamat siya ay senator judge. Pero sa tingin niyo po ba itong paglabas ng ganitong issue ay may kaugnayan para pagtakpan o lunurin yung mga lumabas na impormasyon kahapon tungkol sa paggamit ng Vice President ni Vice President Sara Duterte sa confidential at intelligence funds niya? Well, magandang tanong mo sa ano kasi kahapon, if we will remember, no, na-heighten yung testimonya ni Attorney Wamil, no, sa usaping ng intelligence fund. So parang all of a sudden, nagkaroon tayo ng kaliwanagan na iba ang paggamit ng intelligence fund, iba ang confidential fund, iba ang acknowledgement receipt, iba ang tawag dito, ang official receipt, no? At dahil doon, nasaintindihan ng mga tao na, teka, huwag mali ata yung paggamit. And all of a sudden, parang coordinated, no? Dahil isang social media personality na kilalang supporter ni VP Sara, si Attorney Jimmy Bondoc, tapos even si former palace spokesperson Harry Roque, nag-post ng similar na ganitong mga so-called intrigue, no? Na information. Kaya medyo nabulabog yung ilang mamamayan natin. No? Ako kasi personally, alam ko na parang hindi maganda yung tingin kong post na yan at hindi dapat immediately paniwalaan. Medyo nalihis tuloy. No? Parang kung titignan natin yung surge of interest last night, no? Napunta dun sa mukhang nakuha na si Senator Bato, which in fact, again, mukhang tama nga, it's a form of dilatory tactics po at ilihis nga po yung focus ng mamamayan na, teka, ito na unti-unti nang na-uncover natin na yung pag-misuse ng intelligence fund ay nagiging clearly, maliwanag na po, base po sa mga testimonya nga ni Attorney Wamil, and then all of a sudden, na-shift yung interest ng mga tao ngayon. So, hindi po talaga kaduda-duda na merong interest na iligawin or linlangin yung ilan nating mamamayan sa usaping ng current impeachment. Kasi kumbaga sa telenovela, nagiging tumataas na yung exciting part Tapos bigla ka na lang, biglang may lumabas na another story na kumbaga kung sumusubaybay ka sa isang show, biglang merong nag-teaser ng isang show uli. Doon ka napunta ngayon kasi parang mas exciting tong show na to. Pero all of a sudden, hindi pala. So, anong purpose? Linlangin tayo, guluhin ang ating mga isipan at mawala yung atensyon natin dito nga sa pinag-uusapan sa ngayon. Hindi po ba mas maganda o exciting part kung si Senator Judge Bato de la Rosa ay umattend nitong impeachment trial? Dahil yun naman din talaga yung parte ng kanyang trabaho bilang isang senador. Tama naman yan kasi hindi naman siya nakakulong pa. At baka it's about time for him dahil hanggang ngayon, alam natin, sumasakot ka po yung kanyang opisina. At syempre, ang sasabi nga nila, hinahanap siya ng mga ng taong bayan. So, importante na magpakita po siya dahil ito po ay kanyang responsibilidad. At kung naniniwala naman din siya na inosente si VP Sara, tulungan din siyang maging impartial judge, no, tungkol sa usapin na ito. So, well, maganda siguro na once and for all, mawala yung curiosity ng mga tao. Let's invite Senator De La Rosa to be present dito sa hearing next week para malaman din po natin kung totoo yung mga sinasabi nila na nahuli na siya. Diba po ba? So importante po yun. Alright, oo nga. Yun nga yung mas madaling paraan para mapatunayan na hindi pa siya nahuhuli kung a-attend siya ng impeachment trial. Maraming salamat po, Dean Gary. Maraming salamat din, Sandro, at maraming salamat sa ating mga tagapanood.